Ha? Siya na nag-aakalang nakatayay mag-ingat, baka siya'y mabuwal. Walang malakas sa atin. Walang magaling sa atin. Ngayon, ipinaiiwas din tayo sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po hindi lang mga rebulto, kundi lahat ng umaagaw ng ating puso sa Diyos. Yan po yung Diyos-Diyosan. Masakit pakinggan. At tayo po, yan po ang kasalanang halos biktima lagi tayo. Sapagkat maraming umaagaw ng ating puso. Kaya may awit ng sana dalawa ang puso ko. Sana ang ating puso ay hindi divided. Hindi ho masamang magmahal ng asawa. Tama? Kasi sabi ng Bible, mga lalaki, mahalin mo ang iyong mga asawang babae. Pero ang nasa sentro ay Diyos. Ang masayang relationship, nakasentro kay Kristo. Tama ba? Opo. Kung ligawan pa nga lang, iniiwanan mo na si Kristo, di lalo pag kayo magkasama na. Mga kapatid, hindi masamang mahalin ang anak. Pero sana mas mahal natin ang Kristo kaysa ating anak. Diga? Mabigat yun. Tinesting ng Diyos si Abraham. Ibigay mo sa akin ang anak. Pero napatunayan po ni Abraham na mas mahal niya ang Diyos. Kaya niyang ihandog ang kanyang anak. Ibig sabihin, hindi niya Diyos-Diyosan si Isaac. Amen? Si Job, inubusan ng 10 anak. Ibig sabihin, hindi niya Diyos-Diyosan ang kanyang anak. Inubusan ng kanyang yaman. Hindi niya Diyos-Diyosan ang kanyang yaman. Inubusan siya ng kinis ng balat. Hindi ibig sabihin, hindi niya Diyos-Diyosan ang kanyang kapugian. Ayun nga hindi ka naman pugi, ginudyos-diyosan mo pa. Are you with me? Okay, so, ayan po ang sulat nito. Pinaiiwas ni Pablo na ang taga-Korinto ay huwag mayayabang, huwag tumaka sa umaagaw sa Diyos, at laging isipin ang kapakanang espiritual ng iba. At tandaan niyo po, yan po ang content ng 1 Corinthians chapter 10. Huwag ho tayong basta-basta magpapakita ng hindi maganda. Isipin natin, may nakatingin sa atin. Ang konteksto dito, mga kapatid, ay sa pagkain. Alam mo, sa totoo na, maraming baptist, nasisira ang patotoo dahil sa pagkain. Naniniwala ba kayo dyan? Na maraming baptist, nasisira ang patotoo. Minsan, napaka-rare pa ng immorality Nabibilang mo yung nagbabagsakan sa tulay. Ang malimit na baptist, nagbabagsakan sa pagkain. Akalain mo, gapila na. Gapila din naman mami, makikita mo nasa unahan. Ang konteksto dito, yung inihandog sa Diyos-Diyosan. Merong mga Kristiyano na kayang kumain ng inihandog sa Diyos-Diyosan. Pero may mga taong hindi kaya. Ay wag mong gamitin ang iyong kalayaan na kaya mo, pero may matitisod ang iba. Ang idea, kahit kaya ng iyong konsensya, wag mong gawin alang-alang sa mahinang kapatid. Naintindihan niyo ba yan? Yan ang konteksto niyan. Wag mong masyadong overuse ng iyong liberty. Ay, alam ko namang walang Diyos-Diyosan. Ako nakain yan. Mapera dinalhan ka na. Anong gagawin natin? Ay, dala na Kaya tayo mga baptist, medyo wise. Hindi tayo namimista, pero nangangain ang handa nila. Pag dinala. Kaya pag may nag-aanyaya sa akin, Pastor, ko na may pumunta sa aming pista, Ninong, dalhan nyo na lang ako. Kasi malimit akong niyan din May biyaya na Diyos, pinadadalhan nga. Amen? So, yun po ang context dito, mga kapatid. Alagi nating binababalalaan ni Pablo sa konteksto na ito, na sana, huwag ka lang sarili ang hinahanap mo. Isipin mo rin na merong nakatingin sa atin. Okay. Klaro ba? At pinapayuhan dito ni Pablo ang taga-Korinto na tayo mabuhay sa pagluluwalhati sa Diyos. Yan ang content. At ang ating emphasis naman ay yung content na yon. Na kayo ay kumakain man, mga kapatid,
Pinaka-basic na gawain yung kumain. Bagaman marami nasisira ang patuto talaga sa pagkain. Pero dapat pala, ang pagkain ultimo ay sa pagluluwalhati sa Diyos. Ayaw kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon, God is able to motivate you. Kaya ng Diyos na ikaw ay i-motivate. Kaya ka ng Diyos. Ano ba sa Tagalog yung motivate? Motivasyon. Maganyak. Makuha ang atensyon. Ikaw ay makuha ang iyong tuon. Mahila, mahamon. Ganahan. Kaya ngayon mga tagapagsalita ng product, talagang ginagalingan na ang pagsalita to motivate you. Kumbaga sa isang sundalo, para ang sundalo ay maging matapang. Ako sa iyo, barilin mo na sarili mo, yung minomotivate. Ang Diyos kaya kang i-motivate. Amen? Kayo ba ay masigla pa sa Panginoon? Pwedeng dumaraan tayo sa panglulupaypay, pero kaya ka ng Diyos i-motivate uli. Tama? Pero ikaw ay bumulusok sa isang malalim na kumunoy, pero still, kung talagang anak ka ng Diyos, kaya ka nuli niyang pasiglayin. Kaya ka niyang itama kahit ikay nabuhay sa malayong at mahabang panahong pagkakamali. Kaya ka niyang pagganahin. Kaya ho ba? Ang 1 Corinthians chapter 10 verse 31, basahin nga ulit natin. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, ang lakas ng loob niyong mamista, ang iba'y natitisod. No? Yun yung conclusion na ito eh. Sana sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano ito? Mga kapatid, ito po ay, yung pagkain, ito po ay gawaing ordinaryo. Ibig sabihin mga kapatid, walang neutral activity for a Christian. Even yung pinakasimpleng routine, dapat meaningful. Amen. Kaya huwag niyong mamaliitin na kayo nananalangin muna bago kayo kumain. Amen? Ultimong sa pagkain, dapat natutuwa kayo sa Diyos. Amen? Salamat, Panginoon, may humba na naman. Amen? Salamat, may padala na naman si Rosemary ng spaghetti at ng puto. Bawat pagkain sa hapag natin, kilalanin natin, pasalamatan natin ang Panginoon. At kung anuman ang iyong ginagawa, kumakain, umiinuman. Eh di lalo kung tayo maglilingkod. Amen? Dapat ang hugot, dapat ang pundasyon, dapat ang humihila sa atin. Bakit ako aawit ng choir? Ay, sayang naman ang boses kong are. Nag-iisay choir. Alain, masayang naman ang ginituhan kong boses. Kaya ako hindi nakikinig kay Jane, bawal daw malamig. Wala naman sisirain. Sana ang humihila sa iyo, hindi para magpasikat. Hindi dahil walang magawa lang. No, sana sa bawat ministry natin, sa bawat paglilingkod natin, ang talagang layunin natin ay kung doon nga sa pagkain lang, dapat ang Diyos nalulugod. Kung doon sa pag-inom lang, dapat ang Diyos ay naluluwalhati. Ay di lalo na kung tayo naglilingkod, dapat ang talagang purpose niyan ay sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya may pumalakpak man o wala, may bumati man o wala, may matuwa man o hindi, ginagawa mo yan sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Ako'y magpipreach. Dapat sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kami mga preacher, hindi ko sinasapawan yung iba. At hindi ko alam kung anong kanilang nararamdaman. Hindi lagi namin gustong mag-preach. O siguro ako na lang. Bakit? I know my life. Minsan ang daling humabi ng salita eh.
Minsan, ang daling mangaral. Ang daling magbaybay ng talata. Lalo pag use ka na. Pero alam mo, ikaw muna ang sinasabugan eh. Ang hirap magsalita, magpipres ka ng kabanalan, alam mo naman ang pribado na yung buhay. Magpipres ka about giving, di ka naman nagbibigay. Magpipres ka about soul winning, di ka naman nag-aakay ng kaluluwa. Magpipres ka about Bible reading, di ka naman nagbabasa ng Bible. Laging kapag tayo nangangaral, una tayong binabalandrahan. Kaya kung hindi sa kalawahatian ng Panginoon, are you with me? And then nasabi pa, whatsoever you do, kaya walang maliit na gawain. Bakit? Malaki ba yung kumain? Siguro malaki kang kumain. Amen? Pero routine na yung pagkain. Kayo ba'y nagpapasalamat pa sa Diyos sa inyong pagkain? Paano pagkain nasa Jollibee? Maghuhulog ng panyo. Napakinggan ko yung preaching na niya, no? Dahil nahihiyang manalangin sa public, naghulog ng panyo. Nung nililimutin, Panginoon, salamat mo sa pagkain ito. Ibig sabihin, habang kinukuha yung panyo, hindi halatang nanalangin. Bakit? Nahihiya eh. Alam mo sa totoo na, sana halata kang Kristiyano pag nakain ka sa inasal. Oy, kaya ba'y halatang Kristiyano pag nakain sa inasal? Ay. Dapat pag nakain ka sa inasal, abay magdasal. Tama? Ay, walang maliit na gawain kapag ang motibo may luwalhatiin ang Panginoon. Kaya yung mga nandyan, katagal-tagal magbuklat ng talata, at least ginagawa ninyo yan sa kalwalhatian ng Panginoon. Inantay ko na sala pa. Hindi ka? Kayong mga nagwawalis, don't small any ministry. If God is our real motive, do it for His glory. Kasi anuman ang inyong ginagawa. Yung natutulog ka habang nakikinig, please, do that for His glory. Bakit, Pastor? Kasi ako'y nagpipray. Amen. Okay. Ano ba ibig sabihin niyan? 1 Corinthians 10:31. Ibig sabihin, luwalhatian ng Diyos, sikapin natin, at dapat natural yon na ang Diyos ay nakikita sa ating buhay. Amen? Tama ho ba? Parang salamin na tinutok sa araw. Di nga? Nung kami mga bata pa, yung polvo ng babae, yung inay, pag nasira na, di kami salamin bilog yun. Ginagawa namin sa araw. Yung hindi ko matalo sa puso, pinatatamaan ko ang mata. Sabi naman ng, gayon. Hindi niya alam ako galit na galit. Ubus yung pira ko. Natalo ko sa puso Pinatatamaan ko ng sinag ng araw sa magitan ng salamin. Sana mga kapatid, tayo ay nakikita ang buhay sa atin. Kahit sa ultimong pagkain lang. Hindi yung nasira ang ating buhay dahil sa pagkain lang. Amen? Kayo ka mga membro ng God is Able Baptist Church, nagpipray muna bago kumain? Ako minsan nakakalimot din, pag gutom na, nasa kalagitnaan, okay, nakapag-pray na. Hindi ako pipigil, Lord, salamat po sa naluto ko na. Kaya minsan mga kapatid, mas challenging na ikaw ay kasama lagi ng unbeliever. Dito kasi kami mga Kristiyano na mga worker pa. Kumbaga wala nang iniilagan. Di matisod ka na kung matisod. Ikaw na may Kristiyano na Ikaw na may matured na Pero pag ikay kasama lagi ng mga unbeliever, medyo challenging. Dapat ultimo pagkain, mangunguros ka muna. Baka naman kayo nga nangunguros.
Ay, ganyan na nakikita ko sa unbeliever, talagang nagpipray din naman kaso lang nangunguros. Okay. So, let God be our motive. Ako iniwala, yung ngang mali ang motibo, naglilingkod, di lalo kong tama. Man. May mga taong hindi nga Diyos ang motibo, ay nakagagawa, ay di lalo kung ang Diyos ang motibo, kaya mong gawin. Tatlong dahilan, mga kapatid, kung bakit God is able to motivate us, to motivate you in the ministry. Yan yung mga workers natin. Pasensya sa mga kwento ha, kasi salamat sa mga nagpipray sa akin. Pinagpipray niyo ba ako? Kaya ang aking sasalitain ay bunga ng inyong prayer. Kung kayo aking banatan, kasi pinagpray niyo ako Okay, ganito, Pastor De La Peña, hindi lang matuloy yung kanyang pagpunta dito. Kasi, sabi niya, ang dami daw natin workers. Ang dami daw workers natin. Sabi, tayo na may mga pastor, alam naman natin, walang pera dyan. Ano nagmo-motivate sa mga yan? Di Diyos. Ay gusto ko interviewin pati daw lahat ng lesson ko'y gustong kunin. Ang sabi niya, tiyak, ang dami ko diyang hindi aayunan. Kasi uso ever yun Tayo electionist. Pero siya yung matured. Kaya hindi yan talaga doctrine ng isa Maturity yan Kala mo kami friend yan. Yung nga, ang asawa, binitbit ng kanyang anak. Bakit? Ang kanyang anak, kasing edad ng asawa ko. Ang lupit nun. No? Nung magpangita dito, nag-preach, nagkakuhanan ng loob. Magkaedad pala sila. Ay naging magsisi. Naging magkaibigan yung bit-bit sa Vietnam. Nag-chat pala sa akin, kaso lang sa ibang account. Pastor Eloy, salamat, pinayagan mo yung misis. Ayun naman, kaibigan ng iyong anak Kaso lang asawa ko. Talaga napaglamangan ako sa usaping gayan. Pero siya ito ang tuwa, huli naming usap. Alam mo, buhay talaga ang Diyos sa inyong gawain. God is able. Mahirap yung magsusok mo, wala namang pupuntahan, kundi ang Diyos ang motibasyon. Tama ba? Ay marami dito yung may iniwan. Pusa, aso. Pero alang-alang sa Diyos, nagsuko ng buhay. At hindi naman madali ang mag-worker. Nasisermonan ko pa. Tanong niyo mga workers kung madali. Hindi. Ba't siya nagpapatuloy? Ako naniniwala, ang motive ay Diyos. Dahil kung pera, hindi tatagal yung mga yan. Kung syota, wala nga Ang hirap ang magustuhan ng ganyan, kundi ipakula muna. Di ka? Bakit? Ano ipapangako mo sa liligawan mo? Tapos sa liligawan mo, hindi by faith. To see is to believe. Kaya sabi niya, Pastor, isang araw pupunta ko sa office mo. Gusto kong matutunan. Sabi ko, wala naman ako ituturo sa iyo Di tayo maglingkod. Amen. Nakukuha niyo kayo ibig sabihin. Ngayon, tingnan po natin what motivate us to God. Una, let us look at our beginning. Are you with me? Sa 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 12. Ipinaalaala ni Pablo sa taga-Corinthians ang history ng Israel. Are you with me? Kaya dapat ano man ang inyong ginagawa, kumakain man, umiinom, gawin ninyo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Bakit? Alalahanin kung saan galing. Mga kapatid, kaya wag tayong mayabang. Yamang sa alabok ka ng galing, sa alabok ay babalik ka rin. Ang di lumingon sa pinanggalingan, matigas ang liig. Mga kapatid, wag nating kakalimutan kung saan tayo dinampot ng Diyos.
Para tayo ay huwag masyadong hilahin. Huwag feeling somebody. Pag kayo nakikinig lagi ng evangelistic service, dinadalairit tayo kung sino tayo sa pagiging makasalanan. Lilingunin mo kung anumang pagpapala meron ka Israel, tatandaan mo, aliping ka lang ng Egypt dati. Man, ikaw ay binubusabos doon. Tapos nung ikay maligtas, bakit ikitigas-tigas ang ulo mo? Kaya marami sa kanila hindi nakarating sa promised land. Ang tigas-tigas ng ulo. Kaya wala tayong victorious life. Why? Dapat tayo nabubuhay sa kalwalhatian ng Diyos. Paano mangyayari yon? Huwag mong kakalimutan kung sino ka dati. Are you with me? Mahaba ang talata, pero nais ko na lang patulan. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 1, 1 na lang. Hindi ko papasadahan lahat talata, dahil kita kong iba sa inyo Parang ayaw ng talata. Okay, verse 26 to 29. Dito na lang, kasi ito na may saklaw ng ating context. Sapagkat ng, hindi. Sa 1 Corinthians chapter 1. Doon na lang tayo sa 1 Corinthians chapter 1. Ang ipinakikita ng Diyos sa chapter 10, may kwento ko lang sa inyo ng kaunti. Kung paanong sila'y hinango sa Ehipto, at kung paanong sila ay iningatan ng Panginoon, ang kanilang mga damit hindi ng tubal, hindi na pudpud ang kanilang mga sandalyas, basta ang daming pagpapalang ginawa ng Panginoon. Kaya naman, sabi ng Diyos, dapat ang hugot ng inyong paglilingkod, pagsamba, lahat ng inyong activities na ginagawa sa Diyos, maging ang pagkain at pag-inom, ay sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen? Kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y ligtas na? Tingnan niyo pa ang buhay ng taga-Korinto dati, na inihahambing sa Israelita, na pinagkukumparahan ni Pablo. Tingnan niyo po, sapagkat mas naniniyang sa inyo'y pagkatawag. Mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong. Amen? Lalo na ako. Akala mo naligtas. Kausap ko si Tatay Don Luwalhati. Ako ngayon minsan ayaw ko nang sagutin Alam ko pinakamababay isang oras. Nanunood nga pala si Tatay. Okay, sorry Tatay. Inaantay-antay ko ang inyong tawag. Kasi sabi niya, Pastor, ako'y 86 na. Ang dami ko naiintindihan sa Bible. Wala akong outlet. Gusto kong ibahagi. Kaya bang makinig sa akin? Sige. Kaya pala pag magpapasalamat, kung hindi mo awatin. At sa kanya'y kasalanan ang hindi magpasalamat. Masikla talaga sa Panginoon. Well verses. Preacher. Missionary. Pero nasabihin ko sa kanya, siya daw Sorry ito hindi sa yapang kasi sabi ng Bible, siya nagkakalang nakatayo mag-ingat at baka mabuwal. Salamat talaga ako hindi nakatayo. Ikaw ay aking idol. Akalain mo ako'y nagpapaakay sa pilay. Yun ang sabi sa akin, ako'y magpapaakay sa pilay. Ang tawag niya sana ay swimming body. Nadinan niyo ba yan? Sabi ko, Tatay, hindi naman ako magaling. Hindi naman ang akin naman ay talata lang ang binabasa. Yun nga ang gusto ko. Hindi ka mahilig sa komentary. Ikaw ay direct kung ano yung Bible. At ako talaga'y nakakain. Tapos sinabi, Pastor, huwag kang magagalit. Ikipil yun. Bakit? Kung kinakalakat, ikibarumbado. Kasi ang tapang mo. Pambira kayo, pupuri-purihin nyo ako, tapos ako'y gagayang-gayanan nyo ngayon. Masarap yung aming lipon. Pero sabi niya, ba't ka sinasabi? Nakitla siya, Tatay, paano akong gagaling? Hindi nga ako nakatapos kahit grade 1. Sinabi ko sa kanya, hindi ho ako nakatapos kahit grade 1. Alay, maniwala sa iyo. Hindi ako nang hiniwala sa iyo. Ay siya, hindi ko kayo pipiliting maniwala. Hindi talaga ako tapos ng grade 1. Sabi niya, alam mo, Pastor, kung hindi mo sinabi yan, hindi ko malalamang ganyan ka.
Naintindihan niyo ba yun? Tingnan niyo po yung mga tinawag. Hindi ang maraming marurunong. Kaya mga kapatid, bakit ang motibo natin pagpuri sa Diyos? Balikan mo ang iyong pinagdaanan. Hindi ka naman kapalaking malaki. Masinirang ng Diyos yung mga hamak. Yung walang may pagmamalaki. Para ang kapurihan sa Diyos, hindi sa atin. Kaya kung gusto mo may bigay ang kalwalhatian sa Diyos, balikan mo kung sino ka. Kayo nagtagumpay na, huwag yayabang. Babalikan mo kung saan ka nang galing. Yung iba ngayon, wala pa naman napupuntahin, nayabang na. Sapagkat mas ninyo ang sa inyo'y pagkatawad. Mga kapatid, na hindi ang mararaming marurunong ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan. Hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag kung alin yung hamak. Bakit? Para ang kaluwalhatian ay sa Diyos, hindi sa ating mga tinawag, kundi sa tumawag. Are you with me? Huwag nating kakalimutan, nakakalungkot. Wala pa namang ipagmamalaki na yabang na. Ano ba ang esensya ng yabang? Ano ba ang ibig sabihin ng asbag? Makabag. Pag sinabing asbag, mayabang, prideful, hindi ka na mapasunod ng Diyos. May iyo ka na. Amen. Amen. Verse 27. Kundi pinili, parang iglesia tayo nito O Ama! Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan. Mga hindi tapos ng grade 1. Pero hindi naman lahat ay ganun. Dahil meron din namang pinagpapala ng Diyos, given na ang kapurihan ay sa Diyos pa rin. Amen? Mag-iingat po tayo. Si Lucifer ay naging Satanas dahil ng pride. Are you with me? Amen! Sabi ko nga sa inyo lagi, mas naniniwala pa naman ako kay Satanas kay Lucifer na maging prideful. Bakit? Ay maganda ikaw. Prideful po na Kung gusto mong lumigayang iyong buhay. Tapos, skilled. Tapos, mayaman. Tapos, magaling sa instrument. Tapos, ang taas ng posisyon. Talagang mas naniniwala akong siya'y magyabang dahil ang daming sukat ipagyabang. Ay ikaw, pagdating sa ilong, ipagyayabang? Tama? Pagdating sa lahi, natatanggal ang bayawang. Kaya bang ihabang? Wala naman. Kaya nga siya nag-aakalang nakatayo, mag-ingat. Sabi ng verse 12, Nadyo pa ba kayo? Kaya laging babalik tayo kung saan tayo nanggaling. Huwag niyong kalilimutan kung saan tayo nanggaling. Alam mo, Pacquiao, sarap panoodin. Laging ibinabalik tanong niya na ako'y simpleng magtitingdalaang ng tinapay dati. Laging ibinabalik niya yun sa publiko. Hindi niya ikinakahiya. Siya daw ay lagi kong murahin ang kanyang magulang dahil stricto ang kanyang magpapisyal na rin kayo. Mag-apisyal na rin kayo. Kasi nabatak yung balat. Nag-apisyal. Pero ang tapang daw, stricto daw yung kanyang magulang. Pero pinagpala, nakakatuwa lang kay Pacquiao. Hindi nakakalimutan kung saan siya galing. Amen. Gusto niyo ba maluwalhati ang Diyos? Ma-motivate tayo. Alam mo, minsan, baka kaya hindi na tayo nagpupuri, yabang na natin Pag lilinisin mo ko ng CR, hindi mo kilala to. Basosero to.
Basurero ito. Ha? Huwag sanang dayon. Amen? Ha? Uutusan ako ng pastor na yan? Hindi niyo ba ako kilala? Ako yung muntik nang mamatay, nagpakamatay. Don't feel always like somebody. Pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Amen? At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, ultimo nga si Kristo na magkatawang tao, ang kanyang piniling mag-asawa ay mahirap. Kaya nga siya pinanganak sa sabsaban, no maghandog ang mag-asawa, kalapati, hindi tupa. Bakit? Mahirap na pamilya. Kaya hindi kasalanan ang pagiging mahirap. Pero yung manatili ka dahil wala kang ginagawa sa iyong pagsisikap, ayun ang mali. Hindi kasalanan ikay mahina. Walang alam, pero yung manatili, ay iyon ang kasalanan yun. Amen. Ang mga bagay na mababa sa libutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. O at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga mga bagay na mahalaga. Verse 29. Ito ang layunin eh. Pakibasa na lahat. Yan. Kaya limingunin mo lagi para laging maluwalhati ang Diyos. Kasi baka yumabang ka na eh. Yumabang si Lucifer, si Nabucodonosor, ipinagmalaki yung hanging garden. Yon, nabaliw. Si Herodes, kinain ng buhay ng uod. Huwag nating agawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Glory belong to God alone. Kung si Makmak man ay maging Don Makmak, magtatights pa rin yan. Mag-o-offering pa rin yan. Mauutusan pa rin yan ng pastor. Igawa mo ako ng background. Amen? Si Brother Albert, mataasan tayo sa AGNP. Kaya hindi na mautusan yan eh. Diga? Hindi ko nalilimutan yung kanyang preaching. Yung leadership. Dapat ang leadership, ikaw mismo ay servant. Ang leader na servant leader. Alam mo, pinag-usapan din naman ng tatay doon yan. Sabi niya, alam mo, pastor, huwag kang masasaktan. Nakikinig kaya tatay. Ang ako'y naniniwala na mas naimik ang gawa ng leader kaysa kanyang preaching. Mahirap kayang pastor, preach, hindi naman nagawa. Hindi naglilingkod. Kaya ako'y napatanong, kasi sila daw tinirain. Huwag kang magpipreach lang na magpipreach na hindi ka marunong maglinis ng tiles, ng bahal. Hindi ka man lang marunong maglimot ng basura. Pastor, bago kami turuan mag-preach, tinuruan muna kami maging masipag. Kasi, hindi daw kami epektibong mangangaral kung kami nangangaral lang at wala namang gawa. Sabi sa akin, ako may napatanong, paano tatay yung tayo ko? Hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng inyong sinasabi. Iba naman yun. Alam nga naman kipaghanapan, ikaw ka naman makakaigip, ganyan. Basta ki-idol ko. Kami usap yan, tagal isang oras. At kung di ka pipigilin, totoo na. O sige, parang mga nanonood siya eh. Isang araw tawagan na naman ako. So, let us look at our beginning. Number 1, we are worthless before. People before. We are worthless people before. Amen? Then number 2, we are wretched people before. We are wretched people before. Ipinaalaala yan ng Diyos sa Israel. Mahabang basahin. May babaptize pa tayo. Kung bakit kayo inalis sa Ehipto? Kayo inalipin sa Ehipto?
At saka kung tutuusin, yung lahi ni Abraham galing sa Caldeo, sa Uz, lugar ng maraming Diyos-Diyosan, sila'y nahawa. Hindi maganda ang kanilang buhay. Sila'y masama. Sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, ibigay natin ang kaluwalhatian sa Diyos. Alalahanin natin kung sino tayo sa simula. We are not only worthless, but also wretched people before. Ano ba wretched? Ibig sabihin, bulok, masama. Tayo'y makasalanan. Then number 3, we are woeful people before. Verse 9 and 10. Basahin natin ang 9 and 10. Adya pa ba kayo? Ang Diyos ay tapat. Nasa magitan niya ay tinawag kayo sa kisama sa kanyang anak na si Jesucristo ng Panginoon natin. Alam mo kapatid, nung hindi pa tayo tinatawag kay Kristo, we are hopeless people. Ang verse 10, ngayon pinamamanhid ko sa inyo, mga kapatid, sa magitan ng pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo. Tama ba yung talatang ginamit ko dyan? Basta nga dito doon, we are hopeless. We are woeful. Tayo ay miserable ang buhay dati. Amen? Ano kaya kung tayo wala kay Kristo ngayon? Nasaan na kaya tayo? Merong awiting, nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka. Nasaan na kaya si Ando kung wala si Jesus? Wala na. Si Brother Rane, na kay Kristo na nga, wala na. Wala na ang alin. Amin na lang yun. Ano? Tayo kayo magpangipangita dito kung wala tayo kay Jesus. Paano kaya yung ating baptized bago? Si Inay, ano nga uli? Priscilla. Abay, ang galing ng kanyang paghingi ng tawad. Patawad na lang sa aking mga nagawa ng masama. Paano kung siya'y wala kay Kristo? Di tuloy-tuloy ang yugyog sa kasalanan. Tayong lahat walang kagaling-galing. Salamat na lang tayo'y kinaawaan. Kaya, luwalhatiin natin ang Diyos. Umiinom man, kumakain man, nasa choir ka, kumanta ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Naglilinis ka ng sahig, kumanta ka, gawin mo yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan mo ang iyong pinanggalingan. Ikaw yung winawalis dati. Ikaw yung basura dati. Pero salamat. Amen. Yung mga dito hindi marunong gumayak. Ha? Nung ako'y bago sa Panginoon, nagkaroon ng game, pahabaan ng pantalon. Baya ko binuhat sa unahan. Ako daw ang panalo. Bakit? Nga ba ng pantalon ko? Bakit? Tinatago ko ang paa ko. Wala akong sapatos. Tapos ang t-shirt. Naka-t-shirt na nga. Nakalislis pa. Ang masama niyo, barong nakatay. Ano? Nung magbarong naka-necktie. May kwento niyan Hindi ko nahahaba. But my point is this. Sino ga tayo? Para hindi magluwalhati sa Panginoon. Nakabasa ako hindi man ako nakapasok sa secular, pero kayo palabasa ng book ng secular, yung biology. Merong mga drawing doon. Ang tao pala, pag walang balat, ang sama. Kaya so lang, binalatan ka lang ng Diyos, kala mo kung sino ka na. Are you with me? May pagmamalaki ba tayo sa Diyos? May pagyayabang ba tayo sa Diyos? Wala naman So please, hindi mangyayari yung 1 Corinthians 10:31 unless let us look at our beginning. Then number 2, let us look at our blessings. Man? Woo! Praise the Lord! Laala ko noon. Kinukunta ko kay Jimuel, Utoy, ako na niya sama ng lasa ko. Dalaway 15 fishball, hindi ako makabili.
Dalaway 15. Sino naabot pa dito yung dalaway 15 ang fishball? Star Lorna? Dalaway 15 fishball? Sino dito ang edad ay 55 years old na? Sino umabot dito 50 centavos yung banana Q? Inabot niyo yan? O di inabot mo rin yung fishball ay dalaway 15. Yun ang magkakasabay. At pag yun ay umuwi, nagdadala yun ng mga liig ng manok, box. Di nga tatay? Saka ulo ng manok at saka Adidas. Alam mo, yung daming yon, isang lutuan lang yon. Sa kasabi ka namin sa masarap. Pero ngayon, manok na naman. Amen? Bunihin ako eh. Tatandaan ninyo, purihin nyo ang Diyos. Medyo hindi ka man mayaman, pero may ginawa ang Panginoon. Ha? Ay kung noon nga tayo nawala, ay dapat tayo magpuri sa Diyos. Ay di lalo naman tayo hindi pinababayaan. Sabi ni David, ako'y naging bata at ngayon matanda na, hindi ko nakitang pinabayaan ng Diyos ang matuwid, ni na malimus man ng tinapay. May relo din naman. Kaso lang, hindi na naandar. At pag ako'y nagpipinisyo, tumakbo na uli. Anong oras? 9:00. Nahamano kita ko yung ninong ko ni Ninong ko na anong oras na? Hindi titingnan. Bakit? Ay, yung pastor ay design la. Matagal na itong sira. Ay, magandang designer at least kulay gold. Pero sa totoo na, 9:00 na. Kaya ako pwede pa mag-preach. Amen. 9:00 pa lang eh. Pag ako'y papasok sa kwarto, tigisa kami ng tablet. May mga certificate din naman ng recognition eh. Doon sa aking office. Noon, magka-Bible lang ako ng maganda, nagmamakaawa ako. Ngayon, alin kayang uunahin ko? Noon, wala akong asawa. Ngayon, asawa na. Di ba? Hindi. Nanonood yan. Mami, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day pala sa lahat ng mga mothers. Di ka? Purihin ang Diyos. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Hindi naman tayo karapat-dapat para bigyan niyan. Pero salamat, binigyan tayo yan. May anak pa ako. Nung nila ka sa SM, dati basketball tayo. Hindi yan tayo magkakalaban. At least hindi whole court. Talaga namang ngalay din naman ang aking braso eh. Talo ni Jimwell. Banding kami kasi inaaliw ko siya, wala ang kanyang ina. Salamat ako may anak. Salamat ako may mga miyembrong mababait. Na mahal ang kanilang pastor. Ipinagpipray ako, pinabibirthdayan ako. At kayo na may mahal ko rin. Hindi pa ako natigil ng kapapanalangin sa inyo. Kailangan ko lang mag-preach ng Word of God. Kailangan lang ang salita ng Diyos, sadyang may rebuke. At ang rebuke ay profitable. Amen o ba? Salamat sa mga blessing. Count your blessings and name them one by one, and you will surprise what the Lord hath done.
Natutuwa ba kayo sa church? Hindi tayo ang magaling, pero ang Diyos ay pinagpala tayo. Ha? Meron dumating dito sa prayer and fasting. Kala ko ba tayo nasa bukid? Bakit to? Ay, hindi man bukid itong building nyo. Oh, kalain mo yan. Nung pumunta sa labas, bukid nga pala. Naparikusot ang lutuan. Pero nakabungad, nakapurunto. Kala ko baga nasa bukid tayo. Pero bakit ang simbahan nyo nakakisame, naka-aircon, gayan-gayan. Yan, ang problema, wala nang love gift. Kasi mukhang mayaman na tayo. Mukhang mayaman. Are you with me? Ang iyong buhay. Dati, ang mga burigas, unang dating daw dito sa dagatan, kaunting maleta. Ha? Pero ngayon, wala na. Lahat sila may kanya-kanyang pamilya at hindi pinabayaan ng Panginoon. Hinanora dati, wala rin yan. Pero ngayon, wala pa rin. Sina Joy, lahat ng anak, napagtapos. Di ka? Ang daming pagsubok yan. Hanggang ngayon, di natin natantanan. Mga kapatid, sagyang ang labanan hanggang kamatayan na yan. Huwag na kayong magulantang sa problema. Sadyang ang problema kasama na yan. No? Mahirap pag walang problema. Alam mo bakit? Ikaw ang problema. So let us look at our blessing. Una, ang pinakikita dito, hindi ko nababasahin maraming talata na verse 4, God's presence. Yung hinampas palang bato ni Moises ay si Kristo. Di ka? Alam mo sa totoo na, ang Israel ay hindi tinantanan ng Diyos. Ang pinakadakilang blessing ay hindi material, kundi yung presence ng Panginoon. In fact, siya'y nakatira sa atin. At kung wala si Kristo, hindi tayo sa Kanya. Kung walang Holy Spirit. Kaya ba iniwala na ang Diyos ay presente sa iglesia? Kaya may discipline, kaya may correction, kaya may encouragement, kaya may paglilinis, kaya may pagtuturo, dahil presente ang Diyos sa ating buhay. 1 Corinthians 3:16, 6:19 and 20, hindi nyo ba nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Kayo ba'y natutuwa na kayo ay tinitirahan ng Holy Spirit? Maraming tao ay hindi. Then number 2, not only God's presence, but also God's protection. Basahin po natin ang verse 1 and 2. Ano sabi ng verse 1 and 2? Sapagkat hindi ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman ang ating mga magulang ay nangapas sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagstawid sa dagat. Ang daming protection. Akalain mo, yung lahat ng Egyptian, kinain ng dagat, Israelites lang ang hindi. Tama? 10 salot, pero ang Israel sa Goshen, hindi nagalaw. Amen? Ganon ang Diyos kabuti. Pagpapala yun. Minsan nga nakakalimutan ng Israel kung bakit sila ay napapasok ba sa mga maling landasin. Nalilimutan nila kasi yung mga ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya huwag niyong kalimutan. Kaya sabi ng Psalms 103, tingnan natin ang Psalms 103. Naalala ko lang. Tingnan niyo, verse 1. Oh! Bihira, Ang lupit nun. Okay. Purihin. Ibig sabihin, luwalhatiin. Purihin mo ang Panginoon. O kaluluwa ko at ang lahat na nanga sa loob ko kasama ng balon-balunan, atay at saka bituka ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Bakit? Anong dahilan? Verse 2. 3. Yan. Verse 2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen?
don't just look at our beginning, but also look at our blessings. Huwag natin kalimutan ang kanyang gawa. Binaybay ang gawa dyan. Ano yan? Na siyang nagpapatawad, mga kapatid. Salamat! Salamat! Tayo'y napapatawad pa rin ng Diyos. Hindi lang sa ating kaligtasan, maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sino ka naman dito hindi nagkakamali na? Taas ka ang kamay dito na hindi nagkakamali. Kaya nga nilagay ko ito sa ating quote, ang kasalanan ang nagpapalungkot sa atin, pero ang kapatawaran niya ang nagpapasaya sa atin. Amen? Napalulungkot tayo ng ating mga kasalanan, pero pinapasaya tayo ng kanyang kapatawaran. Hey, mga kapatid, kahit anong pagkalukmok mo sa pagkakamali, kahit anong tindi ng iyong panghihina, aalalahanin mo, ang Diyos ay mayaman sa kahabagan at pagpapatawad. Ang prodigal son ay halimbawa dyan. Ang Israelites ay halimbawa dyan. Nagpangita uli kami ni Pastor Hernandez ng Thanksgiving ng mga worker. Sabi ko, Pastor, naalaala niyo ba, isa din sa dahilan kung bakit ako inyong in-office? Ako ang paboritong i-office dun na worker. Bakit? Nung mag-preach ako ng topic, anong topic ko? Ang kahinaan ng Diyos. Pinapakinggan naman ako ni Pastor, pero pailing-iling. Patungo-tungo. Alam ko hindi tuwa ang pastor. Kaya ginandahan ko ng paliwanag para ano. Sabi ko, ito hindi tumutukoy na ang Diyos ay mahina, gani. Kundi ito ang dahilan. Bakit ang Israelites, kahit anong backslider, pag tumawag sa Diyos, yupi ang Diyos. Diba? Basahin mo ang Judges, basahin mo ang 1 Kings. Kahit anong tigas ng ulo ng Israel, pag dumating sila sa realization ng kanilang kasalanan, ang Diyos ay madaling iyakan. Mahina ang Diyos. Opis, iloy. Ano? Pinaalala ko yun. Pastor, pambihira kayo, paborito niyo ako yung opis, maging sa topic. Ay bakit nga naman di kita opis? Ang kalahin mo pamagat mo, ang kahinaan ng Diyos. May talata, Pastor! Sa 1 Corinthians, ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas sa ating kalakasan. Basta ayaw kong topic yan. Pero ang punto ko, mga kapatid, kahit tayo magkamali, umiyak tayo sa Diyos. Ang lambot ng Panginoon para hindi tayo patawarin. Amen? Huwag niyong kalimutan yan! Blessing! Blessing! Alam mo kung tatanda ng Diyos ang ating kasalanan, sino pang matitira? If God will mark our transgression, who can stand? If God just mark our transgression, who can stand? Wala tayong nakita mga propeta na nakapagpatuloy kung pinatulan din ng Diyos sila sa kanilang pagkukulang. Kahit si Pedro, hindi natin nakita si Pedro kung pinatulan siya ng Diyos. Salamat. Huwag mong kalimutan ang pagpapatawad ng Panginoon. Kaya kahit ikinakain, luwalhatihan ng Diyos. Amen. Kahit ikinainom, naluugan na. Praise the Lord. Kaya ako naluugan, nalimutan ko magpasalamat. Ika? Eh doon nga sa maliit na bagay, dapat niluluwalhati mo ang Diyos. Bagay, hindi man maliit yun eh. Eh di lalo ko ikay nakakapaglingkod pa sa Kanya. Nakakasama ka pa sa satellite. Nagagapukan ka pa ng Marcelino. Libre ang pulbo. Akalain mo, nahihirapan ka pa para kay Kristo. What a glory. Are you with me? Magpasalamat tayo sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya ba'y masayang tayo magkakasama ngayon? Tingnan nga ninyo yung kadays. Natutuwa ko na andito ang mga magdarog. Palakpakan natin ang mga magdarog. We really miss you. Amen. Palakpakan natin pa ng bakit? Nagpangi-pangita pa tayo. Ibig sabihin, hindi pa tayo pinapatulan ng Diyos. Buhay ang kanyang awa. Mayaman ang awa ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon.
Dahil kung tayo pinatulan ng Diyos, matagal na kayong walang pastor. Baka din naman matagal na akong walang membro. Kinakalimutan kasi natin yan. Don't just look at our beginning. Also look at our blessings. Sige, tapusin ko lang. Not only presence, protection, maging provision. Provision. Verse 3 and 4. Sige, tatapusin ko lang sa Psalm 103. Ang haba niyan eh. Actually, wala yan dito. Naalala ko lang. Verse 3. Ay, ang baptist na naman to. Diga. At lahat ay nagsikain. Kayo ba'y patuloy pang nakain? Purihin ng Diyos. Maraming lugar hindi na nakakakain. Nabalita ko. Nasa YouTube pa rin yun. Panoorin niyo yung exposition sa Africa kung ganong kahirap. Para lang makainom. Mag-aantay ng bakang naihi. Andito ba si Joey? Yun, magandang bantayan yan. Na pag naulan. May kwento yan si Jerome eh. Ano? Inamoy. Tubig naman eh. Oh, ito si Jero, luho ko yung magkwento yan eh. Masyadong exaggeration. Yung pala'y tunay nga, gumawa ng arko. Okay. May kwento din yung Pastor Michael eh. Sari-sari aming kwento din eh. Pinabayaan na ba kayo ng Diyos? Sino dito hindi nakain ng 3 beses ang araw? Saka magaling at kayo pinapakain pa sa tigas ng ulo mong yan. Nakakainom pa ba kayo? May damit pa ba kayo? Ha? Salamat sa Diyos. Hindi lang provision. Then, letter D. Kita mo yan. Sabi ko sa inyo eh. Hindi na talataya. Points na yan. May isa pa yan. Hindi ba napalagay? Participation. Basahin po natin ang verse 16. Verse 16 na. Sige. Participation. God's participation. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang nagpakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Communion. Alam niyo mga kapatid, hindi mo kayang patunayan na ang Diyos ay presente. Hindi mo kayang lasapin ng kanyang protection, kanyang provision, kapag wala kang communion with God. Kayo ba ay may participation ng Diyos at ang iyong Espiritu? Amen. Tingin nga ulit kayo sa inyo, kadais. Yeah, kadais. Yung hipuin mo nga ang ilong ng iyong kadais. Abay, may humipo nga. Pastor, wala akong mahipo. Yung isang mga pastor, hindi ko madakot. Iba-ibang klase ng ano yan eh. Isang walang mahipo, isang walang madakot. Ibig sabihin, iba-ibang tabas. Pero nahawakan ng ilong mo, ramdam mo. Diba? Ibig sabihin, hindi hangin. Yung hangin nga, ramdam mo eh. Ang tanong ko, ramdam mo ba ang Diyos? Hinihipo ka pa ba ng Diyos kapag nakikinig ka ng preaching? Yan ang biyaya. Meron kang communion with God. Yung iba, exaggeration ang Diyos. Pero tayo, experience ang Diyos. Are you with me? Alam mo, aralin mo ng lahat kung walang Diyos na gumagawa sa iyong buhay. Wala kayong communion with God. Wala kayong participation. Ikaw at ang Diyos. Magpapayabang lang yung alam na yan. Parang sinabi ng lalaki, ang dami kong girlfriend, pero walang chicks. Ang dami ko itong naging girlfriend, pero walang chicks. Ganyan yan. Kapag hindi realidad ang iyong communion with God, yabang lang yan. Kaya purihin ng Diyos, every time you listen to the Word of God, you experience God.
Lastly, don't just look at our beginning, at our blessings. Let us look also at our benefactor. Amen. Amen. Ang galing. Matapos isahin ni Pablo ang lahat ng dahilan to motivate us, yung bagay na dati natin, yung mga ibinigay na sa atin, pero ang the best, yung nagbigay ng lahat sa atin. Alam mo mga kapatid, sabi nga ni Paul Wasser, lagi pag siya nagpipreach, if Christ cannot motivate you in the ministry, something wrong with us and with you. Parang lalaking naligaw, binasted, sabi ng kanyang tita yung Batanggi niya, mabaho talaga yan eh. Kakantalaang para kanta eh. Bakit? Mahusay tumula. Ay makata eh. Tita eh. Sabi ng kanyang tita sa kanyang pamangkin, ano pang inayawan sa iyo? Bihira lang, tindi ng comfort sa nabasted. Ano pang ayaw sa iyo? Asama mo naman lalaki. Wala ka naman kadating-dating. Hindi ang idea niya, ba't itong babaeng ito, inayawan pa ito? Matalino. Maganda lalaki, masipag. Maganda lalaki, mabait. Ang sabi ng tita, ba't inayawan? Halos nasa kanya eh. Ba't hindi ka ma-motivate ng Diyos? Anong pangit sa Kanya? Bulag lang ang hindi nagagandahan sa Diyos. Pambira, hanga na nga tayo sa Kanyang nilikha. Gandang-ganda na ng dagat, ng bundok, ng lahat sa kalawakan. Ang ganda-ganda! Ay di lalo yung gumawa. Bakit ang kanyang salita'y matamis? Bakit? Ang nagsalita'y matamis. Bakit? Holy Bible! Bakit ang nagsalita'y holy? Gandang-ganda ka sa ginawa, bakit sa gumawa hindi? The best motivation is God Himself. Lalo na yung ginawa niya sa cross. Sino ka para kamatayan? Amen. Kung remember, aawit pa ba kayo sa Diyos? Masaya pa ba kayong aawit sa Diyos? Mga workers, maglilingkod pa rin ba kayo sa Diyos? Kahit mahirap, kahit mainit. Minsan kami may meeting tuwing Friday na madaling araw. Alam ko, ako minsan ang naawat bakit? Ramdam ko ito'y pagod na pagod. Babawi sa tulog, gigisingin ko pa ng madaling araw. Kaya may mga pagkakataong wala kaming meeting. Dama ko kayo. Ay ako ngayon nasa loob din eh. Init na init, di lalo kayo nasa lansangan. Si Elisa lang naman hindi nangingitim dito eh. Si Eric wala nang maputi. Pag si Elisa namumula lang. Pag si Eric agipo. Di ka. Ramdam ko yan eh. But, maglilingkod pa rin ba kayo, workers? Nagagandahan ba kayo sa Diyos? Ang asawa ko ngayon, nagustuhan ako eh. Nung una-una, sabi ng Papa, bigyan mo, Jimare. Bigay ah. Pero nang maglaon, salamat na lang, napangasawa ni Jimare. Ay, Pastor, kasarap na ipinagmamalaki na yung biyanan. Amen? Amen? Hindi ko nababasahin ang mga puntos. Una, God is our source.
God is our sustainer. God is our supreme purpose. Ang Diyos ba'y sapat? Ba't ka mabubuhay sa kasalanan? Ang Diyos ay sapat. Humingi ka ng tawad. Amen? Ba't ka magpapatuloy sa panghihina? Ba't ka magpapatuloy sa pag-backslide? Ano ang pangit sa Diyos para hindi mo balikan? At anong maganda kay Satanas para magpatuloy ka dyan? Kara. Kaya, umiinuman o kumakain, gawin natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Look at our beginning. Look at our blessings. Look at our benefactor. Tayo mag-pray. Panginoon, nakakatuwa. Salamat sa paalaala ng iyong mga salita. Biyaya at biyaya. Hindi tayo magtatagal. Kinausap ka ng Diyos. Let God motivate us still. Always remember who really we are before